Miss Catherine Bernardo, official na in-announce na may babalikan at may entrata, may alam sa secret affair ni Miss Catherine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na, dahil official na po na si Miss Catherine Bernardo ay magkakaroon na po ng comeback sa kanyang ABS-CBN TV series. Kamakailan ay opisyal na pagtutulungan, dumalo ang Asia superstar na si Catherine Bernardo sa isang malawakang muling pagsasama-sama kasama ang kilalang production unit na Dreamscape Entertainment. Marka ng kanyang pagbabalik sa primetime drama ang ABS-CBN, ito'y 15 years matapos siyang pasinayaan sa mundo ng teleserye sa pamamagitan ng revitalized na Mara Clara noong 2010, isang produksyong naging tanyag dahil sa pagkakaroon ng isa sa kanyang pinaka-iconic at makinang napaganap sa Daily Tribune ABS-CBN. Naglabas ang ABS-CBN ng Dreamscape ng isang social media video na maikling 30 seconds clip kung saan makikita si Catherine na naghahanda at nagpapaporma para sa isang photoshoot. Dito rin unang ipinakita ang hint ng kanyang pagbabalik sa maliit na screen. Bahagi po ng palalakbay ng karir ng huling teleserye niya na pinagbidahan ni Miss Catherine ay ang romantikong komedyang Too Good to be True na umere mula May hanggang November 2022. Ito ay ginawa ng RGE Drama Unit at itinanghal sa primetime bida schedule ng Kapamilya Channel. Pagkatapos ng huling teleserye, nagpatuloy ang kasikatan ni Catherine sa pelikula sa Hello Love Again, isang Pilipino romantic drama film na naging pinakamalaking takilyang pelikula sa kasaysayan ng mga Pilipino. So dito palang ina-announce na po ni Miss Catherine na tuloy na ang kanyang serye na gagawin under Dreamscape Production. Pero sa isang banda ay pinakilig naman ng mga netizen, kinalig po sila sa balitang ito dahil si Maymay po kinaaliwan ng solid fans sina Catherine Bernardo at Maymay Entrata ang nagpapadalas na pagbabanding ng dalawang aktres. Nung isang gabi kasi magkasama sina Catherine at Maymay sa pagtakbo with Coach Mauro Lumba at nitong mga nakaraang araw naman ay muli silang nakitang sabay nagpagupit sa isang kilalang Korean salon sa BGC. Actually, matagal nang magkaibigan sina Kat at May mula pa nang gawin nila ang pelikulang Hello Love Goodbye sa Hong Kong noong 2019. Pero syempre, hindi lahat ng netizen ay natutuwa sa banding ng dalawang kapamilya star. Parang buntot nga raw ng Asia superstar ang ama kabugera singer. May chika pang ang mukhang may alam nga raw si Maymay sa bagong jowa ng kaibigan. Kung matatandaan, pinag-usapan sa online world ang naging guesting ng singer-actress na si It's Showtime noong August 2. Naging usap-usapan noon na parang sinadya raw ng production team Kapamilya Noontime Show na pagtapatin ang segment ng Escort Mo Show Mo ang two contestant na may pangalan na Daniel at Mark. Tapos ang tanungin si Jong Hilario, si Maymay na isa sa mga hurado na kung makikipag-rate daw ito, sino ang pipiliin niya, si Mark o si Daniel? Hindi agad nakasagot si Maymay pero matapos ng ilang segundo ay may pinili na itong contestant na Mark ang pangalan at naghiyawan ang mga tao sa studio. Hindi ito pinalagpas ng mga sawerong fanay at cyber netizen, nagunahan at kanya-kanya silang opinyon na pinoste nila sa social media. Tapos halata raw sa itsura ni Maymay na habang sumasagot ay halatang meron din daw siyang alam sa bagong karelasyon ni Catherine. So ganito po nila binigyan ng mali siya ang ilan sa mga sinagot nitong si Maymay Entrata patungkol po sa pagpili nito kung sino ang pipiliin niya, si Daniel o si Mark. So dahil dyan ay talaga namang ito po ay pinag-usapan online dahil tila baga sinasabi po ng ilan ang kanilang opinion, nakapili na nga itong si Miss Catherine Bernardo patungkol sa kanyang love affair. Pero, katulad po lagi nating sinasabi, wala pa naman pong direktang pag-amin mula kay Miss Catherine Bernardo at dun po sa isang politiko na nagngangalang Mark
patungkol po sa kanilang sikretong affair. So kung meron man silang affair, wala naman pong masama kasi parehas naman silang single. Single si Catherine, single din si Mayor Mark, pero syempre, nag-iisa lang naman talaga yung gusto nating lahat kung sino talaga ang nararapat kay Catherine. Yun naman po ang gusto nating lahat ay lumigaya siya. Alright, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, magbabasa tayo ng mga comments ninyo sa comment section. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Marites Ferrer. Sa opinion ko po, bakit nila iba si Alden kung ayaw niya pang makipagrelasyon? Buhay niya yan at noong private ni Alden family niya, sabi niya ang love life, maghihintay yan at hindi pa sure sa feeling niya. Kaya gayon, blessed siya kasi marunong siya mag-isip at walang taong inaapakan. Kung niligawan niya si May noon, maaabot niya kaya ang buhay na nilalasap niya ngayon. Practical lang si Alden at hindi niya niligaw i-bash. No? Totoo naman kasi sabi nga po, timing talaga, tamang panahon. Talagang totoo talaga yung title ng Aldab noon na lagi po nating hihintayin yung tamang panahon, di ba? Yun kasi nangyari kay Mr. Alden Richards. Parang pinapili siya between the yung priorities or love life. So, mas pinili ni Alden Richards ang priorities niya that time. Kung nakipagrelasyon siya kay Miss May, hindi natin alam kung baka mag-asawa na sila ngayon, diba? O kaya naman, hindi naging ganun din na, hindi natin alam kung anong pwedeng maging takbo ng karera ni Mr. Alden Richards kung naging sila ni Miss May Mendoza during that time. And yun po yung isang bagay na hindi maunawaan ng mga bashers, So, sabi pa ni Miss Marites Ferrer, sa buhay niya yan, kaya mag-move on na lang mga Aldab kasi kulto na lang ang Aldab na yan. Move on si Main Alden, masaya si Main sa asawa niya, si Alden na rin sa buhay niya. Kayo lang ang hindi nakaka-move on. Kaloka kayo, pass is pass. Hindi na may babalik ang nakaraan at good decision ang ginawa ni Alden sa buhay niya ngayon, which is true. Talagang alam ni Alden yung kanyang ginagawa at alam niya din yung tamang magiging desisyon niya. No? Kasi hindi naman kailangang ipaliwanag ni Alden yung sarili niya sa mga ganitong klaseng bagay, diba? Sabi pa ni Miss Raquel, alam niyo kung raulo lang si Alden at babaero, mga babae nagbigay ng motibo, malamang baka nabembang niya lahat yan. Kaso hindi talaga masamang lalaki si Alden, mabait at marespeto talaga si Alden sa mga babae na nakatrabaho niya. Kahit mag-survey pa kayo, walang negative issue si Alden sa mga kawork niya sa showbiz. Wala tayong paki sa personal life ni Alden. Kung ayaw pa niya magka-love life, 33 pa lang si Alden. Bakit kayo nagmamadali sa buhay pag-ibig niya? Go lang, Alden. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is very true. No, si Alden Richards po masamang lalaki. Diba? Yung talagang womanizer. Baka lahat ng nagkagusto sa kanya, binembang niya na. Totoo po yan. Pero dahil po matino at may takot sa Diyos si Alden Richards, hindi niya po ginawa. Diba? Talagang nag-focus siya sa kanyang karera, magpayaman, kasi yun naman talaga yung gusto niya mangyari sa buhay niya, diba? So, naganap naman. Sabi po ni Mr. Renato Say, understandable naman yung move ng cut din. Sabi nga ni Alden, hindi siya nagmamadali. Ayaw niya ipilit para hindi mawala sa kanya. Darating yung time, may iintindihan niya ng management. Kahit anong pigil nila, people always crave for cut din. Pag matuloy ang trilogy ng movie ng cut din, billions na naman kikitain sa takilya for sure. Ayan. So, lahat tayo manifest for that, and I hope and pray na talagang matuloy po kung meron man silang panibagong movie. Pero sa pagkakaalam ko kasi, ang magiging timeline yan, kapag po meron ng isang movie na nakapag-break ng kanilang record, maaaring gumawa na sila ng panibagong movie. Sabi ni Miss Jovelyn, baka nagpapapansin miss lang ang cut din sa atin. Pwede, sabi ni Miss Nelia, hindi naman kumita ang pelikula nila ni Maine, mas kumita ang pelikula nila ni Catherine. Totoo naman po, blockbuster movie po yung Hello Love Again, tapos sunod Hello Love Goodbye, then Hello Love Again. So, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!